okay? Worship team preparation. No, tanan butang, all beautiful things in the world is done in preparation, no? So, before na mag-start, mag-prepare din. So, kung saan yun ang preparing sa context sa worship team. Preparation is essential for every worship team member. So, every worship team member, no, ensures that your honor get fully served with excellence and the congregation effectively. So, tanan atong ginabuhat is gina-prepare na to. Even buhat ni Lord sa imo is gina-prepare niya before kalibutan sa kalibutan, i-prepare niya kalibutan. Yung langit, na tanan. So, everything na itong ginabuhat is atong gina-prepare. So, dili lang ni prepare for mental or physical, but also in spiritual. Since naman ka sa worship team, so we prepare for all of those things, no? Mental, physical, and spiritual. Important ang spiritual. So, next. Pataro ba? So, first up, sa preparation, before anything else, no? Preparation starts with personal bit. No? Personal nga preparation. For example, prepare ka for a wedding. No? Prepare mo tanan, like, kasunod mo sa wedding. Ang venue, sa panadya nga, kasunod mo sa wedding, tanan natin. Prepare na. Wow, ganda ba? Ito mo na yung kasulod. Prepare ang tanan. So, hindi less ang kasal. Hindi ko prepare. So, everything starts, ang preparation bit starts with personal. So now, since guys, bit na tag personal na preparation, since this is personal, we need alignment. No? It all interconnects ba na? Ang preparation starts with personal. And ang personal preparation starts with alignment. Now, ano naman yung alignment na masagot? Alignment ni sa ato ang pagalingon niya sa Ginoo. Which start first with prayer, no? Ang personal preparation nato, which needs alignment, and in order for that alignment, need to have the praying time, no? Prayer, spend time talking to God, asking for guidance, maybe, and sensitivity to the Spirit. So, ano na taga-ampo, dire no? So, diyan magsugod ang tanan, no? Ang preparation mag-start sa personal preparation, then ang personal preparation mag-start with a prayer. Okay, we need alignment na sa Ginoo. Even if you go on a date, di ba? Kung wala na saktong alignment, ay nakafocus lang sa cool ba ka ng arun, then at the end of the day, sa inyong date, wala na yung para sa bae, wala kang align. So, personal preparation, start with prayer for alignment with God. And then Bible reading. So, connected ko na sila, no? Ako naman na nagbasa na rin. So, we need to read our Bible, meditate on scripture that relates to worship, service, or personal walk. John 4:24 and something like that. And then, third one, confession of sin. We need confession. So, we need to clear your heart before God, not before stand sa pulpit or dugtog na itong mga instrument, itong kasing-kasing, hindi na ito ang una-una. So, muling tawag din nga confession of sin. No? Kung saan yung buhat before delay na service or even a week before pa to. No? We need to confess our sins, reflect and confess anything that might hinder your worship. Kaya usahay kanina itong mga pangguan, minimum tawag, guilty ta ba? May mga time yun nga, hindi ta ganang tugtog, kaya nabuhat ng kami mga butang, hindi ta ganang kasayo, kaya nabuhat ng kami mga butang. Guilty kita itong ibuhat, hindi ta before God. So, we need to confess our sins. And then, fourth one, heart alignment. So, na-mention ako kanina na ang alignment. So, it starts with the prayer. Actually, connect namin sila ng lima. Prayer, Bible reading, confession, and heart alignment. Align your motives
it worship. No, sa atong motibo, yung awit ka aning mga instrument, or hawit ka sa microphone, or hawit ka sa tambourine, no? Ato ni-align ng ato ang kasing-kasing sa atong motibo, man yung mga kamera. And then, mindset. So, i-prepare po na itong mindset, no? Since this personal, atong mindset, syempre, ready to serve, not to perform. Diba, na-mention naman yung kanina. So, more of like a refresher lang yan ng topic. And then, what's this? Next one, practice. So, individual skill development, focusing on improving your own skills, integrating with the team, no? Practice kita, individually. Practice ba individually na rin? Or kailangan diretso na sa grupo, no? Kailangan mo na ito i-practice itong skill individually, no? Kaya di man mag-improve, di mag-improve ang grupo. Actually, di ko ganun mag-gamit sa term na improve sa grupo, right? It's all about God man, no? Pero since it's all for excellency man sa pag-serve sa Lord, no? Start sa individual skill development. So, unsa may mga individual skill development? So, tackle the first sa singers. For singers, warm up your vocals before every session. So, good ay tama ba? No? Warm up your vocals warm up your vocals before every session. Memorize lyrics and harmonies fully. Practice beat control, phone, and pitch. So, may sa atong mga singers, warm up sa vocals before ka mag-start. So, you can do do re mi or anything, or any worship song before ka mag-sugod sa rehearsal. And then, for musicians, syempre, i-tune na itong instrument before and during practice. Work through chord transition and rhythms. Focus on timing and dynamics. So actually for musician, grabe kini siya ka-complex in terms of music, no? Grabe kini siya ka-broad kini nga. Dako kini siya nga topic if atong isgutan. Actually pud sa na workshop influence worship, more sila gatako sa topic sa cage system o dili pa nato na siya maisgutan karon. Cage system o Nashville lang rin. Dili pa nato na siya matakol karon pagkabasabtan, pero hopefully by God's will ato na matakol na ito na diri na ganang tama kasabot, no? Pero pohon dili pa na natin na siya makuhaan karon, pero pwede man tayo maka-advance, no? Pwede man tayo kaya again, individual skill development, kaya worshiping is composed of individuals man, so ang individual na ay development sa skill. So, kulit na mag-advance na, na ko akong ginabuhat sa una, like research din ko, kung saan mga kuha na, pati yung mga e-book, no? Na binabasa na ako sa internet. Ito, ang importante rin kayo is itong again, page system, pwede na nyo research sa internet for specifically sa sa mga guitarista. And national and very mo pa nga ginatulo na po sa influence worship sa unang workshop. And then, so, practice chord transitions, rhythm, and technical parts. So, ito progression sa chord. So, again, grabe ko siya complex na topic, pero pwede ko na ito practice-an daan. If na may time, no? All for the glory of the God way. And then, for tambourine. So worship dance and tambourine. Worship through movement is a powerful expression of praise. Practice with purpose. So your focus remains on God, not the steps. Choreography and timing. Practice movement and the for natural and flow with the music. No, dilikin ako siya ma-expound yun. Hindi ko kasayaw, no? Pero, bugin niyang context good in terms sa pagsayaw na sa Ginoo, no? Tambourine. Expression over performance. Focus on worshipful expression, drawing attention to yourself. No? Di ba ba?
Kaya makapokus na sa mga kagalingan. Ang goal, confident and proficient individually before joining the team. Is Chronicles 23 verse 5. Then next up, rehearsal. So team coordination. So for rehearsal is where individual preparations becomes unified worship. Every team member, singers, musicians, dancers, and leader plays a vital role. So mo to ganina nga humana man ta sa atong individual na development. Then after ang individual na development, dapat tayo team na development na team coordination during sa atong rehearsal. So tayo gani kita dire kay dapat tayo rehearsal every Saturday. Na ako yung mga nangainhay, ako yung mga classmate ko mo. Nasa sa worship team sa kagayan. Nasa diretso na sa Sunday, ilang dugtog, wala na sa rehearsal. Wala na sila mag-meet. Mostly sa akong mga amigo is mga drummer mo sila. Lahat na church sa kagayan. Classmate na ba na ako? Wala din sila time na mag-rehearse. Wala sila time mo. But kung sa ka-tight na lang schedule, grabe ko sila ka-busy. Wala, hindi nila magahinan ng time sa rehearsal. So, tayo kaya natin rin kaya natin time every Saturday na mag-rehearse din. May team coordination. So, during rehearsal, full team participation expected. So, tanan, mag-back up pa kaya or kung sa reserve pa ka tanan na practice ko sa main church. No? Even, kung sa pa kaya, maminaw ka sa Bible study at first before na kay word first ay rehearse. So tanan di na expected ang tanan. Even wala, dili ka magtugan na day or dili ka wala ka pila ng service mga day nagit ka niyo. No? But isa pag back up ka or reserve para ka ng magsayaw, nagit ka rin. So, focus on song flow, tempo, and transition. So, ato pa ni isulod sa itong muna-muna. Awareness sa kanta, sa song flow, tempo, and transition. So, follow cues from the worship leader. So, kung alam mo ganyan ang mga cue, no? Sa chorus, verse, balik sa tagline, or balik sa bridge. Then, spiritual emphasis. Begin with prayer and invite the Holy Spirit to lead. The goal is smooth, spirit-led worship, not just a polished performance. No? Before po tayo mag-rehearse, actually, ginabuhat ko na ito sa una dali. Nag-spiritual emphasis. Kasi nalimot mga dagad niya. Gabi nakita ka. Dahil rin nakita sa ato ang instrument ko, nalimot na talagang dahil natin yung nasa yun. Namagay na lang ang influence. Even ako, minalawan ko. Focus na kayo sa kung sa itugang na ko din yung extension ng chord, o sa itugang na ko din yung melody, itugang na ko din yung mga extension. So, mag-imot ang tao sa akin. Clouded na ka ito muna sa kung saan ako ni para ma-perfect yung kanta, kung saan ako ni para mas ma-better yung kanta. At kung una clouded na kaya na mga butang. But, importante ang spiritual emphasis, no? Na sa atong pagtugtog, siya ang nakasalito. Next one. Rehearsal tips for excellence. So, rehearsal tips and excellence, identify problem early, address timing, transition, and volume before or issues before service day. Not during. Pero may mga circumstansya nga, di na ito na malikayan. Kaya may na ito magkita, di may mga high-end na itong mga gamit. Hindi na malikayan yung mga circumstances. Nagkakot na ito ang mixer, ang amp, na magina, during sa konti, sa worship, di ba? Parang gina. Pero, atong iisa na itong mind na kana siya nga mga butang is sa technical na siya nga bahin, pero hindi ko na siya
Dili makadaot, dili siya mahimong babag sa atong pag-worship sa Ginoo. And then, encourage feedback. Create a culture of constructive grace-filled feedback that helps everyone grow. No? Kini encourage feedback importante pod kayo ni. Especially for beginners. No, masaya kung kita sa itong mga words, masaya kung kita sa atong mga stepping, masaya malimot mangidagid. Ano mga malimot mangidagid. Even ako, din ko gating mga words, may pangutanong ko na ninyo sa course ng mga tao, ako kabalo. Nangin, amin ako, kung siya, amin ako, rare siya na case. Kuman nila ng musician, ayaw madumduman ang chords kung nakawin ng instrument. Ano ako, pangutanong ganyan sa chords, ako kabalo. Pero makawin ako ng instrument, ayaw ako madumduman. Pero kuman nila siya na case na, amin ako, rare ko man. Hindi ako. So, encourage feedback po sa itong mga members. Makalimut sa mga chords or kan na wala ka malo sa unsang transition. Always encourage them. Encourage na sila. Na normal na siya mabutan, hindi na siya dako kay nasala. Pinakuan. Kay kadungduan na sa una. Ang di man yung negative, no? Pero kanang dili ako bet ba? Kanang ito, ambush ng musician. Especially if na-invite ng mga bird, na-invite na pastor, like ma-ambush ng musician ba? Pwede ba natin pataran? Sabi niya, alaw ka, ma-ambush ng musician. Okay ra if, okay ra if, para siya sa line-up, kanaging mga tayo, huwag yung gawin ng musician. Actually, na-open naman na topic ni Pastor Jake sa Living Gospel. Na-open naman na topic ito. Practice me, sila sa bahay sa Jesus Reigns. Pero kami ba, istorya ba na, na-open naman na topic, sa yung mga pa ako. Ma-ambush ang musician lagi kay na. Pero most of the time, hindi mo magiging sa ito, masama ko well, apil ba natuto ka lang niya, gano'n na, most of the time, sa ito, very, nanagid ang lugar, pinapreparahan ko pa. Kaya naging mga cases na ma-ambush ang musician, wala sila kapalo sa kanta, hindi sila ma-inform na mga kantahon bitaw, ma-ambush ang musician. So ang ending, hugaw ang makatugtog. Dahil ang feedback ko sa taon sa biglang mga music team ko yung mga gway niya. Di ba? Ang branding nila, wala sila tiro, pero ang inunggal na nila, wala namin sila pang sa kanta. Wala namin sila pang pero brand mo sila kaway, di yung music team. Di ba? So importante ba kayo, no? Preparation, so moto lagi na istorya mo na takot naman yung Pastor Jade sa una. Hindi siya gananbod na ma-ambush ang iyang musician. Ma-kuan ba na especially sa mga invite ng mga kuan. So, as possible yun, makabalot ka. Pero mamutana ka ba? Basta na ba kay pakaroon? Ayun, wala ka na ninyo na experience. Pero pohon-pohon. Paano na ninyo experience? Pero good po siyang experience, no? For preparation ng pagmukay. Ako na-experience din ako na kayo. Magkapakapa yung chords. So, wala yung kabalo. So, ako, heads up lang ba? Naging mangyayari ang cases. Especially sa simbahan. Pero ato na ginagayan kayo na ito na pronto. Pero, lagi kagatak ng preparation, so na-prepare mo. Maibad kay, most of the time hindi mo din sa ito. Ilagay mo sa ito. Pag na tayo ako ay pastor na ito. Hindi sa baka ito. Pero some of the churches, but muna lang dinili kayo, especially kay sa mga community churches, hindi nila lang expert ang musician. Halos ako na lang mga beginner, no? Mga kawan, lack of awareness po sa bahin sa leader. Ay, ako musician kayo. Expected na nila kung musician ka, pero nanamagin na. Yung natanong nila kayo. Especially nga, kung volunteer ko sa kawan sa Virginia, ni Pastor B-Boy. Pero akong mentor ka rin.
kasi Pastor Bigoy mo na ang worship leader sa main. Then ito ko volunteer sa Virginia sa ilang mga musician dito, ilang mga dancer. Mga bata ba yun? Like, wala yun, totally zero yun ilang knowledge about music. Wala yun nakabalo. Pero bless kayo una-una ba? Blessed Hope is, ina-encourage niya na ang matag simbahan. One yun, homebreak din ang musician. Like, hindi yun mga, kinamagin tayo, kasi natay culture very ko na. Especially if, anniversary. Natay culture na every anniversary mamatag million. Naakong po kayo, na-amaze kayo sa Blessed Hope. Eh, wala tayo na ng culture. Wala ko kayo ngun, hindi maayaw ang culture. Or wala ko kayo ngun, maayaw ko dyan ang culture. Naka-bless na ako sa Blessed Hope. Ina-encourage kayo nila na complete din. Like local din na namin ka. Katong every Sunday, volunteer mo ko sa ako ay pag-usakayan sa Virginia, sa Panginoon. One remote siya na area. Actually, last 3 weeks mo na ito, anniversary nilang before ko nila gawin ito ko anniversary. Mag-bless kayong mga bata dito. Biling po sila mga toon, biling sila mga... Though na may pressure kay si Bishop na to, sabi si Doug, gina-push din na niya nga. Ayo, dili ka mamuha yan. Home-gifted ka na, lokal ka na, lokal. Munang problema ang kailangan, mga volunteer. Gani ako kay dili ko matandog, dili ko maawa kay dili ko mabubo. Dili ko nakakayan. Murapan ako, back-up ko ni Pastor Biboy dito. Di ko matandog, maawa ko, dito na ko fix. So, plus kita nga, natay na nga culture mo. Dapat lokal, complete ang tanan, dirigid ka start. So, since namatay na nga culture, dapat expectation. Dili ka na ito musician. So, nag-gets na po na ako ba ano ang Blessed Hope. Walay ambush ang musician mo rin ako. Natay na nga culture. Natay na nga culture ba nga? Ina-train din nato sa sinuganan. Ina-train din nato, pinahasa din nato ang musician. Ina sila. So which is nakita ko na ito, no? Sa mga musician natin. And sa tanan, actually sa tanan, kasi ko ng mga churches. And then, sa third one, the spiritual readiness. Ensure every team member is spiritually prepared, not just technically ready. So, muna na-mention kanina, spiritually prepared dito. Hindi lang kay technical ka ready na na-prepare mo mo spiritual keyboards, na-prepare mo ang pads or mga effects ng gamiton or na-prepare mo mo sa guitar, mga tone ng gamiton or sa drums and bass, no? Hindi lang po ka ng preparation mo ako ginawa na, but importantly, ang spiritual readiness. Next one, practice versus rehearsal. So, practice versus rehearsal. Dahil ang practice, dahil ang rehearsal. When we talk about rehearsal, grupo na ready na ka. Like naka-individual practice na mo. Preparaan na mo, kapalun na ka sa course, kapalun na ka sa organization, kapalun na ka ang kanta. Unang practice. Ang practice, may tabo sa balay. No, may tabo sa balay. Ang rehearsal, may tabo sa simbahan before sa service. So, ingon niya, sabat lo, ngayon ba niyo mag-practice ko niya? Linggo na, so before service nila ako ngayon. Ganyan na ngayon ang nalawang cases. Kaya kayo sa simbahan na ganyan. Pag nena lang, ginagawa. So, ito na itong distinguishing sa ang practice sa rehearsal. Ang practice is individual, ang rehearsal is sa team, sa worship team. So, individual practice, personal skill development, goal must be prepared in your own time, lyrics, course, and choreography. So, team rehearsal, team coordination, smooth worship flow, done together sa team, transition cues, spirit-led unity. So, team coordination. Siyempre, naka-individual practice naman ka, naging team coordination.
And then, maputol na mention ganila ni, ano, kaya may ikon na nga, well, on time is late. Na ko yung na, si ko na tayo sa sa influence, mabot, on time is late, dito. Pero masih ako, dili na ako, dili na ako na siya data, dili na ako siya data, uman. May mga circumstantial hindi na tayo sa pero, as possible, ato bili ko, apply. Next one, technical setup and equipment care. No? Treat every instrument as a tool of worship, caring for equipment, reflecting your respect for God and your kingdom. Ang pag-take care sa mga instrument is a sign of respect, no? Sign of respect sa simbahan, sign of respect sa, ano nga itong ranggaan ng atong mga equipment, no? Hindi mo ito mga anak ni Pakyaro. Magawa lang pwede ang makapalit grades, no? So, daily wipe down and tune after each use. What na naman eh? Hopefully na and weekly check what's stained and electronic for monthly replace worn components and do a full inspection. So, dili man po pasabot nga ato gid siya ito manual. But from time to time, ato lang po i-check ba? Kaya dili lagi gawa-gawa po sa financial na dili mo katay nga na ato lagi. Ma-provide tanan sa inyong gusto ng instrument na ito. So, we need to take care po sa itong mga equipment gano'n, no? So, yeah. And then, next. Why instrument care matters. How you handle your instrument reflects your heart for worship, you know? Excellence in stewardship honors God and serves your King. Colossians 3, verse 20. No? Kita na ito sa hierarchy, no? Kung sa pyramid na nakita diya, no? Kung sa anong ang pagpanglaw sa itong mga instrument of military, mga importante mga first one, ensures excellent sound quality for worship. Now, dili mo na ito na mag-dryan kay pwede mo na ito iingon kay tungod din sa brand sa one, tungod sa brand sa instrument, tungod sa kung sa high-end ang instrument mo, inugan mo, tsaka siya tsaka quality ang sound sa instrument mo. Pwede na ito na-irason. Pwede na ito na-irason mo ba? Pero, hindi siya mo ang core of it mo. Ang core sa ato as a music team, hindi siya mo ang core reason na nung masyada ang pagtutog. No? Naragin na sa pagdisiplina. Naragin na sa pagdisiplina, sa pag-maintenance, sa pag-care. Sa pag-care sa itong mga instruments ang inyong ginagawa. Kedua, prevent damage and costly repair. So, moto, makalagay niya, hindi kita, wala tayo naka-luxurious para makapalit kung diretso ang bago. And then, promote safety for the team. Builds responsibility and teamwork. Shows respect and spiritual readiness. Next. Spiritual readiness, the heart of worship. Technical skill without spiritual alignment is not key. True worship begins in the heart, no? Tinood nga pag-worship daw, nasugod sa itong kasing-kasing. Wala na, kailan itong kasing-kasing, sabihin mo sa itong pag-worship. We need to question ourselves in worship. Kasi na ba? Even ako, minatam ako, hindi mga time yun. So, worship leader, devotion and prayer before the service. Dedication, offer of the song and action for God alone. Team focus, pray for unity and sensitivity to the Holy Spirit. John 4, 22-24. To worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshiper the Father says. Hindi pangita sa itong Ginoo. No? Ibasin ba na itugtog lang na niya, pero hindi rin mong pangita. Indog ka niya sa tubangan. Wala itong kasing-kasing. Dahil mo lang, nakasang kasing-kasing. Hindi tayo mawang pangita sa Ginoo, no? So, since ito
tugtog ta for excellency para mag-glorify na to ang Ginoo. So pangitaon na to ang kind of worshiper. Hindi pangitaon din. Since yan ang atong tumo, may mapunta ang worshiper, may pangitaon. So, muna to no?